Hi! So, dumako naman tayo sa part 4 ng ating video, which is yung algorithms para sa ating corners or sa Pacman method. So, since ang steps sa pagbuo ng cube sa akin, memorize yung edge, memorize yung corners, and then sa pag-solve, corners muna and then edge. Una ko nang ibibigay yung algorithms para sa corners. So, uli, harapang blue, taas ang yellow. Ang unang algorithm, yung pinaka-importanting algorithm sa pag-solve ng corners, yung Y-perm na walang F sa una at walang Fi sa dulo. So, i-post ko na lang sa description box or as comment yung algorithm sa mga gustong humingi. So, ito na yan. R, U, I, R, I, U, I, R, U, R, I, F, I, R, U, R, I, U, I, R, I, F, R. So, ang ginagawa nitong algorithm na to, di ba sabi ko, sa corners, lahat nag-uumpisa dito. So, kung anong piece yung nandito, ilalagay natin yun sa tamang lalagyan. Kaya, ang gagawin natin, gagamit tayo ng setup moves, intuitive na setup moves, and then itong algorithm na to. So, ang ginagawa ng algorithm na to ay pinagpapalit niya tong piece na to, tsaka tong piece na to. Specifically, bale, yung kulay na nandito, pupunta dito. At the same time, pinagpapalit niya tong edge na to, itong edges na to. Kaya, para sa inyong setup move, pwede kayong gumamit ng front, ng right, tsaka ng down, as long as hindi magagalaw tong dalawang edges na to. So, ibig sabihin hindi ka pwedeng gumamit ng L tsaka B. So, ulitin natin, kung mapapansin nyo red to, mapupunta siya dito, and then magpapalitan sila ng pieces na nandito, tsaka nandito. So, R, U, I, R, I, U, I, R, U, R, I, F, I, R, U, R, I, U, I, R, I, F, R. So, bale, gamayin nyo yun until such time na parang wala na lang. Yung mabilis nyo nang nagagawa. So, isang halimbawa lang. So, pag BLD, pag nagsasolve ka, sabi ko, diba, harap blue, taas yellow. So, itong piece na to, blue, white, orange, letter S to, sa memorization. So, si S, ito ang S, diba? Itong slot na to sa S, diba? So, kailangan niyang mapunta dito. So, one move setup para kay S, hindi nagalaw to, and then gawin yung algorithm, tapos undo yung setup move. So, para sa setup move, i-comment nyo lang, kuya, ano yung setup move para sa letter na to? Pwede kong sabihin. So, yun yung unang algorithm. So, pangalawang algorithm naman, ito. Ito yung R-perm. Kapag may parity, so, nasabi ko, pwedeng may parity kapag nag-iisa yung edge doon sa memorization nyo sa edges. Pag nag-iisa yung edge doon sa memorization. So, di ba, dalawahan yung minamemorize nyo sa edge. So, kapag sa bandang huli, parang iisa lang yung edge, ibig sabihin nun may parity. So, kapag may parity, right after nyong isolve yung corners, basta right after nyong isolve, gawin nyo yung mag-R-perm kayo. Okay, so, pahabol din. Pag may parity, after ng corners, R-perm, and then after ng edges, parity algorithm, and then R-perm ulit. So, ito yung algo na gamit ko. Pwede kayong Y ba to? And then, gawin nyo yung algorithm para sa R-perm, pero ako hindi ko ginagamit yan. Ang ginagamit ko ito. R, U, I, R, I, U, I, R, U, R, D, R, I, U, I, R, D, I, R, I, U, 2, R, I, U, I. Oops, wait lang. So, yun. Kung may parity lang naman, kung walang parity, hindi naman siya necessaryong gamitin. So, ito naman, wait lang
So, ito naman kapag halimbawang merong corner na nakalagay na sa tamang lalagyan pero unoriented siya. So, kunwari ito yung corner na yon. Tapos regardless dun sa orientation ng buffer piece, wala tayong pakialam dyan. Ito yung concern natin. So, ito nakalagay siya sa tamang lalagyan pero unoriented. So, kung i-check nyo, kailangan nitong i-twist clockwise. Punta yellow dito, punta yung blue dito, so clockwise. Ang itsura niyan kapag scrambled yung cube, ganito eh. Mapapansin nyo na yung corner nakalagay sa tamang lalagyan pero kailangan i-flip. So, ang algorithm para dyan eh, dalawang RURI-UI, tapos LI, tapos dalawang UR-UI-RI, and then L. So, yun. So, halimbawa naman na halimbawang ganito yung nakita nyo. So, sa isang scrambled cube, ganito yan, itsura nya. Ganito ang itsura nya pag scrambled cube. Nakalagay yung piece sa tamang lalagyan, tapos kailangan siyang i-flip clockwise. After nyong isolve yung corners, ganito yung magiging itsura nya. So, ang gawin nyo lang, ilagay nyo siya dito sa position para dun sa algorithm na yan, and then gawin nyo lang yung algorithm RURI-UI dalawa, LI, UR-UI-RI dalawa, and then undo nyo yung setup move. So, yung isa naman, ito pareho lang pero counterclockwise yung kailangang pagkaka-flip ng edge. Pag ganito naman, dalawang UR-UI-RI muna, LI, tapos dalawang RURI-UI, and then L. So, yun yung mga algorithms na mga basic algorithms na kailangan nyo para sa corners sa Pacman. So, ang magandang gawin ay magbigay muna ako ng examples. Wait lang konting halimbawa lang. Ituturo ko pa rin naman to. Wait lang Oop, ano ba yan? Nag-pop. Sorry. Wait lang, medyo pumalpak. Solve ko lang. Ano ba yan? Ba yan? Ay, pasensya na. Ayoko nang ulitin. So, para magbigay ng isang halimbawa, saglit lang. Teka. Solve ko lang yung edges. Ay, ano ba yan? So yan. So, harap yung blue, taas yung yellow. Sabi ko dito mag-uumpisa lahat, 'di ba? Ngayon, ito si H, pupunta siya dito. So, yung H na slot kailangan dalhin nyo dito. So, setup move, front, right or down lang. Hindi kailangan galawin tong dalawang to, hindi sila dapat magalaw. So, ganito yan. Yan, mapupunta yung slot ni H down, and then gamit ko ng algorithm na Y-perm na walang F sa una tsaka walang FI sa huli, and then undo nyo yung setup. Yun na siya. Tapos yung dating nandito, babalik kay buffer piece.
So, ganun din. Ito, yung CR, kailangan mapunta dito nang hindi nagagalaw yung dalawang edge na yan. Yan. So, ganun lang. Kabisaduhin nyo muna yung mga algorithms na yan. And, practice na. So, bye-bye. Sensya na.